Bago tayo magsimula mga kaninuno, flex ko lang yung mga tao na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Yan lamang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Mark. Taong 1991, sa lugar ng Quezon Province. Bakit hindi ako makagalaw? Sino ka? Anong kailangan mo sa batang ito? Akin ang batang ito. Wala ka ng oras. Tumawid na yung kaluluwa niya sa kabilang dimensyon. Itigil mo yan. Walang ginagawang masama sa'yo yung bata. Bibigyan kita ng 5 segundo. 1. 2. 3. 4. 5. Aba, matigas ka. Umihip daw po ng 3 beses sa daliri niya si Kalando. Sabay itinarak po sa hita ko. Anong ginagawa mo? Wala naman akong kasalanan sa iyo Ang sakit. Itigil mo yan. Itigil mo. Ititigil ko lang to kapag binalik mo yung bata sa katawan niya. Huwag mong kunin yung kaluluwa nito. Kung hindi, papatayin kita. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Maraming nag-aabang sa'yo. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para atakihin ka. Kayang-kaya kong basagin yung aura mo para makaatake sila. Marami po ang nagsasabi ni Nuno na itong si Kalando meron pong pambulag. Hindi po nakikita ang kanyang kabuuang lakas. Kaya naman po akala ng kapre, normal na manggagamot lang itong si Kalando. Ganun ba? Subukan mo nga. Tignan natin yung lakas mo. Teka, bakit ganito? Nasaan ka? Huwag ka magtago. Magpakita ka. Duwag! Ha? Anong nagtatago? Andito lang ako sa harapan mo. Kala ko ba babasagin mo yung aura ko? Matapos po nun ni Nuno, nilabas po ni Kalando yung suot-suot niyang anting-anting. Ginto daw po ito at hugis birhen na maliit. Ano yan? Nasisilaw ako. Alisin mo yan. Aray! Ang napde! Nasusunog yung balat ko. Alisin mo yan. Alisin mo. O sige. Itatago ko uli ito. Bibigyan kita ng 5 segundo. Pabalikin mo yung bata sa katawan niya. Tapos tanggalin mo lahat ng pinakain mo. Maniwala po kayo o hindi ni Nuno, yung pisikal na katawan ko daw po nun, merong lumalabas na usok. Para bang init na init yung buong katawan ko. Ilang saglit pa, sunod-sunod daw po yung pag-ubo ko na merong kasamang pagduwal. Dagdag pa po nila, meron akong iniluwa na kulay itim na buto. Kaagad naman daw po itong ibinalot ni Kalando sa puting tela. Matapos daw po nun, nawalan na naman ako ng malay. Doon na po natapos yung kwento ni Kalando. Ilang saglit pa, natapos na rin po siyang magpa-insenso. Sobrang laking pasasalamat naman po ng magulang ko sa kanya. Inalok po namin na sa bahay na siya mag-agahan. Pero nagmamadali na itong umuwi. Gawa ng marami pa daw pong naghihintay na pasyente sa bahay niya. Ang huli po nitong sinabi sa akin, Mark, kung interesado ka talagang matuto, dalasan mo ang pagpunta sa bahay.
Tuwang-tuwa po ako nang narinig ko ito ni Nuno. Dahil yung matagal ko ng pangarap, sa wakas mabibigyan na rin ng katuparan. Kaya naman po pagsapit po ng hapon ng araw na iyon, kaagad po akong nagtungo sa bahay nila Kalando. Kaso nga lang po, pagkarating ko doon, natutulog po siya. Nagpahinga lang daw po saglit, gawa ng marami daw pong ginamot na pasyente. Umupo po ako sa mga matatandang nakatambay doon. Ang pinagkikwentuhan po nila tungkol po sa mga karanasan ni Kalando nung bata pa ito. Isang araw daw po, merong nambastos sa kapatid ni Kalando. Galing daw po ito ng palengke at namili lang ng mga pagkain para ulam nila kinagabihan. Meron daw pong grupo ng mga lalaki ang nakaupo doon. Nasa long table po sila na halos 12 yung kasya. Medyo marami na daw po ang nainom ng mga ito. At nung napadaan po yung kapatid ni Kalando, ang sabi nung isa, "Psst! Ay miss, halika muna dito. Shit ka muna. O di kaya naman, ikaw ang shashatin ko." Hindi pa daw po ito nakontento sa pambabasto sa salita. Yung isa pong lasing, lumapit po sa kapatid ni Kalando at pinalo daw po ito sa bandang puwet. Kaya naman kaagad itong tumakbo pauwi ng bahay nila habang umiiyak. Nung narinig po ito ni Kalando, kaagad niyang tinanong kung anong nangyari sa kanya. Pero yung kapatid niya naman po, ayaw sabihin. Gawa ng alam niya kasi ang gagawin ni Kalando sa oras na malaman niyang nabastos yung kapatid niya. Ang sinabi niya lang, natapilok daw siya dahil merong humahabol na aso sa kanya. Tinitigan lang daw po ito ni Kalando sa mata. At ilang saglit pa, bigla daw itong nagmamadali na lumabas ng bahay nila. Kaagad naman natanong nung kapatid niya kung saan ito pupunta. Ang sabi lang daw po nito, "Doon sa mga nambasto sa'yo." Takang-taka daw po yung kapatid ni Kalando noong mga oras na iyon. Wala naman siyang sinabi na kahit anong tungkol sa pambabasto sa kanya. Kaagad naman daw niyang sinundan ito. Saksing buhay daw po yung kapatid ni Kalando dito. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na binuhat ni Kalando yung long table gamit lamang ng isa niyang kamay. Natapon daw po lahat ng inumin ng mga naglalasing. Matapos nun, binagsak daw po ni Kalando yung long table sa harapan nila. Wala daw pong kaimik-imik yung mga taong naroon. Naging maamong tupa ang lahat ng ito. Nakatingin lang daw po sila kay Kalando. Dagdag pa po riyan, bago daw po umalis si Kalando, nagsabi ito ng, "Sa susunod na babastos yung kapatid ko, kayo na mismo yung gagawin kong long table." Magmula daw po nung araw na yon ni Nuno, nagsimula nang pumutok yung pangalan ni Kalando sa lugar nila. Yung iba po, tinawag po siyang Landong Lakas. Maging sa bunong braso daw po ni Nuno, wala pong makatalo kay Kalando. Hindi daw po malilimutan na matatanda doon nung merong taga Maynila na dumayo sa lugar nila. Talo pa daw po yung bagyo sa dala ng hangin ng tao na iyon. Paano ba naman? Lumalaban daw po kasi yon ng boxing sa Maynila. Pangiti-ngiti lang daw po si Kalando sa gilid habang pinakikinggan na nagsasalita yung dayo. Napakarami daw pong kwento nito tungkol sa panalo niya sa boxing. Hanggang sa umabot na po sa punto na naghahamon na siya ng bunong braso sa mga tao roon. Wala naman pong gustong lumaban sa kanya. Gawa ng medyo may kalakihan po kasi yung katawan ng tao na ito. Maging si Kalando, ayaw po siyang patulan. Nakakaawa daw po kasi baka mapahiya at hindi na muling bumalik sa lugar nila. Kaso nga lang po, itong dayo sadyang mapilit talaga.
Nilait niya po yung baryo nila Calando at tinawag niya pong mga duwag. Dahil dito, nagpanteg yung tenga ni Calando. Bigla itong tumayo. At kaagad sinabi nung dayo, "O ano? Anong gagawin mo?" Pero bigla na lang daw pong tumalikod si Calando at lumakad papalayo. Yung dayo naman po, tawa ng tawa. Patuloy pa rin sa panlalait sa baryo nila. Pugad daw ito ng mga duwag na kahit sa bunong braso, walang gustong lumaban. Ilang saglit pa, bigla pong bumalik si Calando. Meron po itong daladalang malaking bato. Pumwesto po siya sa harapan ng dayo at doon po nila nasaksihan na yung malaking bato daw po ni Nuno, dinurog ni Calando gamit ng kamay niya. Unti-unti daw po itong naging pulbos. Halos naging kulay kamatis daw po yung mukha ng dayo. Pawis na pawis daw po ito dahil nakatitig lang daw po si Calando sa mga mata nito. Napalunok daw po ito ng malalim at nanghingi ng pasensya. Kaagad naman daw po silang nagtawanan ng mga oras na iyon. Dahil sa isang kamay naman po ni Calando, meron siyang hawak-hawak na tuba. At ilang saglit pa, nagsimula na po silang mag-inuman. Marami pa po sanang ikikwento yung mga tao roon. Nang bigla na lang pong lumabas si Calando at umupo po sa harapan ko. Ang sabi niya, Nako, kung ano-anong kinikwento niyo sa bata. Mamaya hindi na makatulog yan. O Mark, wala ka bang napapansin? Napapansin po na ano? Tignan mo yung balikat mo. Kasama mo yung duwende. Nakaupo. Ha? Ano po? Baka kunin po ko, Calando. Hindi Kaibigan mo yan. Ang sabi niya sa akin, sobra daw siyang natutuwa sa'yo. Lalong-lalo na yung nagdadala ka ng matatamis sa likuran ng bahay niyo. Alam mo ba, Mark, kung wala yung kaibigan mo, malamang nakuha ka na nung kapre. Hindi ko po masyadong maintindihan ko nung ibig sabihin ni Calando. Basta po ang pakiramdam ko lang noong mga panahon na iyon. Para bang sobrang ligtas na ligtas ako. Hanggang sa lumapit na po sa akin si Calando ni Nuno. Meron itong nilabas na kulay puti na tela. Nasa loob po nun, meron pong kulay puti na buto. Ang sabi niya, yun daw po yung lumabas sa bibig ko, pero kulay itim. Dinasalan niya daw po ito at binasbasan po nung kaibigan kong duwende para maging isang mutya. Ang sabi po sa akin ni Calando, bago ko daw po ito isuot, mag-alay akong muli sa likuran ng bahay namin sa punso at doon ko hilingin kung anong gusto kong kapangyarihan. Nung panahon daw po ni Calando, ang hiningi niyang karagdagan lakas ay pagkalalaki. Ibig sabihin po nun, madadagdagan daw po yung kanyang pisikal na lakas. Kaya naman po pala, kayang-kaya niyang magbuhat ng napakabibigat na mga bagay at dumurog ng mga bato gamit lamang ng mga kamay niya. Ang hiniling ko naman po ni Nuno ay talino. Nasa isip ko lang po ng mga panahon na iyon na gusto ko pang matuto ng iba't ibang bagay. Kahit sa mundong espiritual or kahit saan masaya na po ako. Hanggang sa lumipas pa po ang mga araw ni Nuno, unti-unti na po akong tinuturuan ni Calando. Nung una, taga-abot lang ako ng mga halamang gamot, langis, taga-kuha ng tubig, taga-asikaso sa mga bisita. Hanggang sa umabot na po sa punto na meron na pong pinapaaral na Latin sa akin si Calando. Ang pinakauna ko pong inaral ni Nuno ay Sator. Bagay daw po sa akin yon, sabi ni Calando. Lalong-lalo na kasi gusto ko din daw pong manggamot.
Kaya naman po buong puso kong inaral at dinasal ito ng taimtim. Ang babala nga lang po sa akin ni Kalando ni Nuno, darating daw po yung panahon na susubukin ako ng gamit ko. At sa panahon daw po na iyon, kailangan hindi ako umatras sa kahit anong balakid na paparating. Hindi nga po nagkamali si Kalando ni Nuno. Nagkaroon po kami ng isang pasyente na ginagambala daw po ng lamang lupa. Wala po si Kalando ng mga oras na ito. Hinabili niya po sa akin ang buong pagamutan. Kukuha lang daw po muna siya ng mga halamang gamot sa gubat. Pagpasok pa lang po ng pasyente sa loob ng bahay, bigla na lang itong sumigaw dahil sobrang sakit daw po ng ulo niya. Ang pakiramdam niya raw po, para itong binabarena. Gustong gusto niya nang umalis. Ayaw niya daw po sa bahay ni Kalando. Hindi daw po maganda ang pakiramdam niya doon. Dito ko na po naturugan ni Nuno na merong kargang sapi ito. Kaya naman ang ginawa ko po, inutusan ko po yung mga kasama niya na pahigain yung babae. Pero paulit-ulit nitong sinasabi na ayaw ko dito. Umalis na tayo. Naramdaman ko po ni Nuno na unti-unti na rin nagbabago yung aura ng babae. Kaya naman po ginawa ko yung isa sa mga turo ni Kalando. Pinako ko ng orasyon yung kamay at paa ng pasyente. Ilang saglit pa, bigla na lang itong hindi gumalaw. Dahan-dahan lang ito sa paghinga. At nagwika ng, Hindi mo ko kaya. Baguhan ka lang. Nararamdaman ko yung takot mo. nung mga oras na yon ni Nuno, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Unang beses ko palang makatapat ng ganitong elemento nang wala si Kalando. Ang ginawa ko na lang po, nag-orasyon ako ng mga pangalan ng Diyos na inaral ko po sa sator. Pero habang ginagawa ko ito, sinasabayan ako ng pagsasalita ng pasyente. Anong ginagawa mo? Nangingiliti ka ba? Itigil mo yan. Walang dating yan. Napatigil po ako sa kalagitnaan ng pag-oorasyon. Habang yung pasyente naman po, patuloy lang po sa pagsasalita. Uubusin ko ang lahi mo. Pagtapos ko dito, ikaw naman ang susunod ko. Tandaan mo yan. Hindi ko po alam ni Nuno kung tatakbo ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Pero bigla na lang po akong nakaramdam ng sobrang init sa dibdib ko. Nung tinignan ko po, yung binigay po na mutya sa akin ni Kalando, para pong nag-aapoy. Kaya naman po, ang ginawa ko na lang ni Nuno, kaagad kong hinubad ito at isinuot sa pasyente. Maniwala man po kayo sa hindi ni Nuno, pagkasuot na pagkasuot ko doon, halos mabaliw po ito kakasigaw. Aray! Ang sakit! Tigilan mo! Babalik ako! Tandaan mo yan! Matapos po nun ni Nuno, bigla na lang pong nawala ng malay yung pasyente. Sumakto naman po, dumating na rin si Kalando sa bahay. Ngumiti lang po ito ng kaunti nung makita niya akong pawis na pawis at kabadong kabado. Ang sabi niya, "Babalik pa yan. Nakatakas eh. Halika, mag-usap tayo." Okay mga kaninuno, sana nag-e-enjoy kayo sa mga kwento natin. Ang pinaka nagustuhan kong part sa kwento na ito yung tinuruan na siya ni Kalando ng Latin.
Tapos ang ibinigay sa kanya, yung sator. Kasi mga kaninuno, ganun din kasi yung gamit kong dasal. Meron ding part sa orasyon ng sator kung saan pipili ka ng isang katangian na gusto mong madagdag sa'yo. Ang hiniling ko naman sa part ko ay kaalaman. At sa paglipas ng panahon mga kaninuno, hindi ko din napansin na binigay na pala sa akin yung kahilingan ko. Kaya naman nakaka-relate talaga ako nung sinabi ni Mark yun. Saka kinalibutan din pala ako sa part nung sinabi ni Kalando na kasama niya yung puting duwende na nakaupo sa balikat niya. Kayo ba mga kaninuno? Ano ang pinaka nagustuhan yung part sa kwento? Comment nyo dyan sa baba para naman ma-pin comment ko siya at ma-feature ko sa susunod nating video. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaninuno? Comment na! Saka meron pala akong munting katanungan. Sa palagay nyo ba mga kaninuno? Meron pa kayang part 3 ang kwento ni Kalando? Anong opinion nyo mga kaninuno? Comment nyo lang po dyan sa ating comment section. At para naman po sa mga na-feature ko nung simula ng video, naka-upload din po yon sa aking FB page at Instagram account. Pakitignan na lang po mga kaninuno. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Lagi lamang natin tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa muli. Bye!